Lalo na sa mahigit 10 bilyong piso ang naitalang pinsala ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon yan sa Agriculture Department. Samantala, pagpasok ng magkakasunod na bagyo, hindi na bago ayon sa Pag-asa. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang agarang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa pinakahuling datos ng DA, umaabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Christine at bagyong Marce. Mula sa nasabing halaga, halos 60% o katumbas dito ay mula sa pananim na palay na aabot sa 6 na bilyong piso. Yung mga commodity banner programs po ng Department of Agriculture ay meron po yung mga buffer seeds in every region. So yun po yung pangunahing minomobilize natin so that we could provide immediate support. But as to pag na-clear na no, and they would really assess kung ano yung extent ng damage, we are also accepting proposals for rehabilitations na pinapasok naman po namin under the Quick Response Fund. Inaasahang tataas pa ang danyo sa agrikultura lalo pat katatapos lang din manalasa ng bagyong Nika. Dahil dito, malaki daw ang posibilidad na bumaba ang produksyon ng palay sa bansa. Samantala, hindi na bago ang nangyayaring prosesyon ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa isinagawang Quezon City Journalist Incorporated Forum, sinabi ni Annalisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa, na nangyari na daw ito noong taong 1951 kung saan umabot pa sa 7 ang tumamang bagyo. 6 na bagyo naman ang pumasok sa bansa sa kaparehong buwan noong taong 1948. Giit ni Solis na ang nararanasan ngayon ng bansa ay La Nina-like condition kung saan tumataas ang probability ng ulan mula sa bagyo. So sa ngayon nakikita po natin yung sunod-sunod na bagyo na nakikita natin. Ito po ay embedded dun sa Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin po medyo napaka-active ng ITC set natin dahil usually po ito po yung breeding places ng tropical cyclone. Nitong buwan ng Nobyembre, 3 magkakasunod na bagyo na ang pumasok sa PAR, kabilang na ang bagyong Marce, Nika at ang bagyong Ophel. Paalala ng Pag-asa, patuloy na maging alerto dahil inaasahang 2 hanggang 3 bagyo pa ang tatama sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.